Yeah, yeah, Anthony Beno. Lo enviar. Oh, 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 learn the line. Know you're right. 60 billion na pondo na supposed to be ay dapat pinakinabangan ng ating mga kababayan pero ay nailagay sa unprogrammed appropriations. Ha? At itong unprogrammed appropriations na to ay pag-uusapan natin ngayon dahil napaka-importante nito. Ito po ay may kaugnayan dito sa flood control projects na pinag-uusapan ngayon ng ating mga kababayan. So kanina, bago tayo bumalik doon sa usapan na tungkol dito sa PhilHealth 60 billion funds, ay meron pong balita na nagdesisyon ng ating Korte Suprema na ibalik ang pondong 60 bilyong piso sa Philippine Health Insurance Corporation. At bakit po ba inutos ng ating Korte Suprema ang pagbabalik ng pondong 60 bilyong piso sa PhilHealth? Ngayon, babalikan natin yan. Yan po ay nagsimula yung usapin na yan tungkol dito sa unprogrammed appropriations. Dito po sa unprogrammed appropriations, ito po ay parang isang itinuturing na standby fund na kung saan nakaplano yung pondo pero sa katunayan ay wala namang pambayad sa simula ng mga proyektong inihanda ng ating pamahalaan. Andiyan siya pero walang pondo sa panahon na ito ay prinograma ng ating pamahalaan at ang inaasahan na ipopondo dito ay yung mga collection natin no na manggagaling sa Bureau of Customs, sa BIR o kaya magkakaroon ng foreign grant. Okay. So pag walang foreign grant, walang excess sa collection sa ibang ahensya ng gobyerno, walang sobra-sobrang savings, ay walang ipapasok na pondo doon sa mga plinanong proyekto. Kaya dito pumasok itong memorandum circular nung nakaraang taon, noong 2024, na kung saan nag-issue ng memorandum circular bandang Pebrero yata to ng taong 2024. At ang sekretaryo ng finance noon na nag-issue ng circular ay si Ralph Recto, na kasalukuyan ngayong executive secretary to the president. So ang sabi niya ay meron na mga excess savings dyan sa Philippine Health Insurance Corporation. Merong 60 billion pesos. At dito naman sa Philippine Deposit Insurance Corporation ay merong humigit kumulang na 107 billion pesos. Baka pwedeng ilagay natin yan sa ating Bureau of Treasury. Nang sa ganon, itong mga unprogrammed appropriations na to ay mabigyan natin ng pondo. Ayan, so ang ginawa ng dating Finance Secretary na si Ralph Recto ay nilabas nga yung circular at binigyan ng direktiba ang mga ahensyang concern to give this excess savings and excess collections to the Bureau of Treasury. Abay, siyempre, nung malaman nito ng mga Department of Budget and Management ay agad-agad yung pondo ng bayan para sa pangkalusugan at kinabukasan ng ating mamamayan ay napunta sa flood control projects. At yun namang 107 billion pesos na trust fund ng PDIC, ang Philippine Deposit Insurance Corporation, ay imbis na maging seguridad no doon sa mga nagdedeposito sa mga bangko, ay dinala din para tustusan, pondohan ang mga proyektong para sa flood control projects. Ayan. So dito magsisimula ang ating problema. Pero ngayon
ay medyo lumuwag-luwag ang pakiramdam ng mga nagsampa ng petisyon dito sa ating Korte Suprema sapagkat kanina ay sinabi nga ng ating mataas na hukuman, pinakamataas na hukuman na ibalik ninyo ang pondo ng PhilHealth na nagkakahalaga ng 60 billion pesos sapagkat yung ginawa ninyo ayon sa Korte Suprema ay bawal sa ilalim ng saligang batas. That is unconstitutional, sabi ng Korte Suprema. So, ayan ang naging desisyon. Pero yung sa PDIC ay wala pang binanggit ang ating mataas na hukuman. Pero most likely, baka maging kasing halintulad din ang maging desisyon dyan ng ating Korte Suprema. Okay? So, dahil dyan ay nagkagulo, di ba? Marami nagkagulo, nagkaroon ng mga argumento dyan sa flood control projects na yan na na-discover nga natin na ginamit sa kalokohan yung pondo na para sana sa pangkalusugan, para sana proteksyon, seguridad sa mga depositors, sa mga bangko na pinaglalagakan natin ng ating mga savings ay napunta doon sa flood control projects. Okay? Ang sabi ni Mylene, mga kalokohan, kinuha ang pondo sa PhilHealth, ginamit sa infrastructure projects, nakakatakot gumalaw itong Serecto. Ayan, pag-usapan natin mamaya yan. Hindi savings yan eh. Hindi nila ginastos ang pondo ng PhilHealth. Hindi savings. Sabi ni Mylene, ano yan eh, trust funds yan. No? Ang tawag dyan trust funds na hindi mo pwedeng gamitin sa ibang pakay. Balik tayo dito sa desisyon ng Korte Suprema. Alam niyo, may tatlong pangunihing batas na sumaklaw dito sa problema ng PhilHealth PDIC ng flood control projects. Unang-una, sabi ng Korte Suprema, bawal yung ginawa ninyo eh. Hindi nyo basta-basta pwedeng ilipat ang pondo ng ating isang departamento, isang ahensya ng gobyerno ay yung transfer of appropriations from PhilHealth to the Bureau of Treasury ay illegal. Bawal yan. Yan ay hindi alinsunod sa ipinag-uutos ng Section 5, Paragraph 5, Article 6 of the 1987 Constitution. Ang sabi doon, hindi ka basta-basta pwede mag-transfer ng appropriation sa ibang departamento except in cases of emergency, katulad ng Opisina ng Presidente, Vice Presidente, Chief Justice of the Supreme Court, Speaker of the House, at Senate President. Pero yung kapangyarihan na yan na maglipat, mag-transfer ng appropriations ay limited by law. Yun ang sinasabi sa saligang batas. So hindi pwedeng basta-basta mo ililipat yan dahil maliwanag ang ating saligang batas, there should be no transfer of appropriations. Pangalawang binayolate dito ng ating pamahalaan concerning the transfer of funds from PhilHealth PDIC to the Bureau of Treasury ay itong syntax law. Diyan sa mga naninigarilyo, yung mga mahilig uminom ng alak. Alam nyo ba kung bakit napakataas ng presyo ng alak at sigarilyo? Dahil meron tayong tinatawag na syntax law na kung saan medyo tinaasan ng ating gobyerno ang buwis sa sigarilyo, sa tobacco, sa alak. Sapagkat that is a form of regulating and discouraging yung pagbili at pagtake niya mga sigarilyo at mga alak sapagkat yan ay nakakasama sa kalusugan ng ating mga kababayan. Kung kaya't medyo tinataasan niya ang buwis para dyan sa mga items na yan. Okay? So, tinaasan yan at ang makokolekta dyan ay ilalaan para sa isang special purpose. Okay? So, for a special purpose, yung collection of syntax. Okay.
pag nakolekta mo na yan, yung pondo na nakolekta dyan ay ilalaan para sa mga programang pangkalusugan. So ibibigay yan sa Philippine Health Insurance Corporation upang tustusan ang mga proyekto, programang pangkalusugan ng ating pamahalaan. Kung pag sinabi mong special purpose, special tax yan for a special purpose, that is exclusive to PhilHealth, and no other agency, no other department can make use of that funds collected from the implementation of the sin tax law. Okay? So anong ginawa ng ating secretary ng finance na si Ralph Recto, na stepfather ni Lucky Manzano? Okay? So sinama niya yan sa kanyang memorandum circular na inisyu niya noong 2024. At sinabi niya nga sa kanyang direktiba na, oy, yung pondo dyan, na trust fund dyan, ay yung 107 billion that is considered as an excess savings. Okay? So, dali nyo yan doon sa Bureau of Treasury. At yan ay mapakinabangan at mailagay sa mga ibang proyektong mapapakinabangan ng ating mga kababayan. Katulad ng ginawa natin sa PhilHealth. Yung unused, sabi nila, ang ginamit na term dito, unused subsidy, no, sa PhilHealth. Dali niyan doon sa Bureau of Treasury nang iyan ay mapakinabangan din. Wala namang violation dyan eh. Mga excess yan, no? Excess savings, unused savings, unused subsidies na inilaan dyan sa PhilHealth at sa PDIC. Pero sabi ng mga kumontra dyan sa pangunguna ni Justice Carpio, si Justice Carpio, Antonio Carpio, bawal yan. That is unconstitutional. Hindi pa pwedeng i-transfer ang appropriations. Ayan. So, tatlo ang batas na binayolate dito. Unang-una, yung sinabi ko kanina, Article 6, Section 25, Paragraph 5 of the 1987 Constitution, the Sin Tax Law, and the Universal Health Care Act. Alam niyo po, yung pondo para sa PhilHealth, para sa Universal Health Act, ay pondong pangkalusugan na hindi mo pwedeng gastusin para sa ibang programa katulad ng flood control. So ang nangyari dito, tinransfer mo yung pangkalusugan na dapat sana ay mapangalagaan ang kalusugan ng ating mga mamayan para sila ay makadiskwento kapag nagkaroon ng ospitalisasyon. Makadiskwento man lang kahit katiting dyan sa pambili ng gamot. Na supposed to be, kung talagang gagamitin mo yung ganyang bilyong pisong pondo, kung gagamitin ng tama, buong linis at walang halong pangungupit, abay baka wala nang bayaran ang ating mga kababayan sa kanilang hospitalization bills. At pati yung gamot na yan, baka sagutin na din ng ating pamahalaan kung tapat ang nanunungkulan. Yung mga inilagay dyan ng presidente sa mga ehensyang may kinalaman sa pondong pangkalusugan. Paano yung sa PDIC? Ay, naku, mahirap yan. Paano nagkaroon ng bankrupt yung bangko? PDIC, Philippine Deposit Insurance Corporation. Yan ay insurance. Isang insurance institution na kung sakasakaling magsasara ang bangko, ay yan ang sasagot sa mga deposito natin na hindi na natin mawi-withdraw sapagkat nalugi nga yung bangko. Dahil may PDIC, ay siya ang magbabayad ng ating mga deposito sa bangko. Kaya nga lamang limitado ang proteksyon ng PDIC. Ang alam ko sa ngayon 500,000 or 1 million na yata.
Ngayon, ang maganda rito ay naging successful yung petition, no? Nanalo ang konstitusyon, nanalo ang syntax law, at nanalo ang Universal Health Law, Healthcare Act, di ba? Nanalo ang Universal Healthcare Act, at ang makikinabang nito ngayon ay ang ating mga kababayan. Yan. Attorney Bueno, law and beyond. Learn the law.